Isang kakilakilabot na tragedya sa isang tahimik na barangay sa probinsya ng Pangasinan ang yumigig sa publiko. Isang karumaldumal na krimeng hindi mapatatawad ang nagtatago sa likod ng marupok na tabing ng isang pamilya. Ang suspect ay kumilos ng may kalupitan, malamig ang loob hanggang sa tumayo ang balahibo ng sinuman na naghahasik ng kamatayan sa sarili niyang mga mahal sa buhay. Ang malalim na sugat ng pagkawala at ang trahedya ng pagkamatay ng mga biktima ay nag-iwan ng markang hindi kailanman maghihilom. Ano ang nagtulak sa isang babae upang maging dyablo? Ang tragedya bang ito ay nag-ugat sa isang madilim na nakaraan o sa mapanghusgang tingin at diskriminasyon ng mga tao sa kanyang paligid? Ang bukang liwayway noong ika-15 ng Abril, 2025 sa Barangay Maligaya, isang mahirap na baryo sa Pangasinan, ay tila katulad lang ng ibang mga araw. Tahimik at payapa. Ang hamog ng umaga ay bumabalot pa sa malalawak na taniman ng palay at ang tilaok ng mga manok ay hudyat na ang bagong araw ng pagtatrabaho ay nagsimula na. Si Aling Aurora, isang kapitbahay na nakatira mismo sa tabi ng bahay ni Mang Teodoro Santos, ay nagsimula na rin sa kanyang gawin na gumising ng maaga upang magparikit ng gatong at maghanda ng almusal. Ngunit ngayong araw, mayroong kakaiba. Ang bahay ni Mang Teodoro na kadalasang maingay na sa boses ng mga tao at ugong ng tricycle ni Junjun na naghahandang mamasada ay balot ngayon ng nakabibinging katahimikan. Ang bakod na kawayan na lumana ay kalahating nakabukas lamang. Isang masamang kutob ang bumalot sa kanya. Humakbang si Aling Aurora sa bakuran ng kanyang kapitbahay at tinawag sila sa malakas na boses sa wikang Pangasinense. Teodoro! John! Nariyan ba kayo? Walang sumasagot, tanging ang mabigat na katahimikan ang bumabalot sa paligid. Dahan-dahang itinulak ni Aling Aurora ang pinto at pumasok sa loob. Ang unang tanawing sumalubong sa kanya ay ang hapunan kagabi na hindi pa nagagalaw sa ibabaw ng hapagkainan. Ang mga tira-tirang pagkain ay nakakalat at ang mga langaw ay nagsisimula ng magsipag-ugong. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Humakbang siya ng ilang beses pa, sumilip sa loob ng sala at doon ay napatitig siya sa hindi mapaniniwala ang tanawin. Nanginig ang kanyang buong katawan. Napaupo si Aling Aurora sa panghihina. Nakabuka ang kanyang bibig ngunit walang salitang lumalabas. Sa sahig, sina Teodoro, Luzviminda at Junjun ay nakahandusay na walang buhay sa kakaibang posisyon. Si Teodoro ay nakatihaya, ang kanyang mga mata ay dilat pa ring nakatitig sa kisam. Si Luzviminda, ang kanyang asawa, ay nakakukot sa kanyang tabi. Samantala, si Junjun Santos, ang kanilang matipunong anak na siyang haligi ng pamilya, ay nakasubsob sa sahig, ang kanyang braso ay nakaunat pa na tila may sinusubukang abutin. Walang dugo, walang mga palatandaan ng pakikipaglaban. Tanging ang malabong amoy ng kamatayan na hindi mailalarawan ang nagsimulang humalo sa amoy ng napanis na pinakbet. Ang histerikal na tili ni Aling Aurora ay sa wakas sumabog mula sa kanyang dibdib na bumasag sa katahimikan ng maliit na baryo. Ang mga kapitbahay na nakarinig sa kakilakilabot na sigaw na iyon ay agad na nagtakbuhan. Isang tao, dalawang tao, hanggang sa ang buong nayon ay nagtipon sa maliit na bahay. Ang lahat ay natigagal sa kilabot nang makita ang tanawing tila impyerno sa mundo. Tatlong buhay, isang pamilyang kilala bilang mabuting tao, ang nawala sa loob lamang ng isang gabi. Ang balita ng kamatayan ay kumalat ng mas mabilis pa sa hangin. Sa isang saglit, ang buong barangay Maligaya ay nabalot ng pighati at takot. Ang mga sabi-sabi ay nagsimulang gumapang na parang ahas. Baka may nakapasok na magnanakaw at pumatay para sa mga kagamitan, sabi ng isa. Paano namang magkakaroon ng kayamanan sa bahay ni Teodoro na mananakaw? Sagot ng isa pa. Tingnan ninyo ang pinangyarihan, walang bakas ng paghalughog, hindi ito nakawan. Pagkatapos, isang tanong ang ibinato na parang kidlat na direktang tumama sa sentro ng hinala. Nasaan si Maricel, ang asawa ni Junjun? Bakit wala siya roon? Ang biglaan at mahiwagang pagkawala ni Maricel, ang manugang ng pamilya, ay agad siyang naging sentro ng usap-usapan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao tungkol sa nakatagong alitan na matagal nang nag-aapoy sa pamilya Santos, tungkol sa nakaraan ni Maricel na hindi ganoon kaganda na alam na ng lahat sa nayon. Ang pag-aaway ni Teodoro at ng kanyang manugang, ang mga payo ng biyenang lalaki sa kanyang anak na hiwalayan ang asawa.
Ang lahat ng ito ay tila mga piraso ng puzzle na dati ay hiwa-hiwalay at biglang nagdugtong-dugtong. Ang mga pulis mula sa lokal na istasyon ay agad na dumating at hinarangan ang lugar. Sa pagkakita sa mga tira-tirang pagkain at sa kalagayan ng mga biktima, kahit ang pinaka-eksperyensyadong investigador ay nakaramdam ng kilabot. Isang kakilakilabot na hinala ang inihain, ito ay isang kaso ng sinadyang paglalason. Ang suspect ay kumilos ng may matinding kalupitan, hindi binigyan ang mga biktima ng pagkakataong mabuhay. Ang pinakamalaking katanungan sa ngayon ay hindi lamang kung sino ang gumawa ng karumal-dumal na krimeng ito, kundi nasaan siya. Eksakto sa mahalagang umagang iyon, ang Criminal Investigation and Detection Group, CID, at ang Pangasinan Police Provincial Office ay agad na kinuha ang kontrol sa pinangyarihan ng krimen. Ang maliit na bahay ng pamilya Santos ay mahigpit na binantayan. Bawat maliit na bakas ay maingat na kinolekta ng mga forensic investigators. Ang forensic team ay nagsagawa ng pagsusuri sa mga bangkay sa mismong lugar bago dinalhin sa punerarya para sa otopsya. Ang mga unang resulta ay nagpatibay sa paunang hinala. Walang mga palatandaan ng panlabas na pisikal na karahasan. Ang mga biktima ay namatay dahil sa matinding pagkalason. Ang lahat ng atensyon ay natuon sa pinakbet at sa mga kagamitan sa pagkain. Ang pagkakakilanlan ng mga biktima ay mabilis na kinumpirma. Si Teodoro Santos, 55 taong gulang, ang kanyang asawa na si Luz Viminda, 52 taong gulang, at ang kanilang anak na si John Santos, 29 taong gulang. Sa pamamagitan ng mga pahayag ng mga kapitbahay at kamag-anak, ang kumpletong larawan ng buhay ng sawing pamilya ay dahan-dahang nabuo. Si Teodoro ay isang simpleng magsasaka na ang buong buhay ay inilaan sa bukid. Kilala siya sa baryo bilang isang taong tapat, mapagpahalaga sa dangan ng pamilya, ngunit medyo konserbatibo at patriarkal. Si Luz Viminda naman ay isang malambot na babae, matiisin, laging nagpapanatili ng pagkakaisa ng pamilya at sobrang mahal ang kanyang anak. Siya ang laging nasa gitna, sinusubukang ayusin ang tensyon sa pagitan ng kanyang asawa at manugang. Ang biktimang si John Santos ay kilala bilang mabuting binata, masipag at matatag. Nagtatrabaho siya bilang construction worker. Mabigat ang kanyang trabaho, ngunit hindi siya kailanman nagreklamo. Ang pagmamahal ni John sa kanyang asawang si Maricel ay kitang-kita ng lahat. Binaliwala niya ang pagtutol ng kanyang pamilya, binaliwala ang mga tsismis sa baryo tungkol sa nakaraan ng kanyang asawa at pursigidong bumuo ng tahanan. Laging ipinagtatanggol ni John si Maricel mula sa mga kritisismo, lalo na mula sa kanyang sariling ama. Ang katatagan ng kanyang loob ay kapuri-puri, ngunit kasabay nito, ito ang naging mitsa ng tragedya. Habang tinitipon ng mga investigador ang impormasyon, isang mahalagang ebidensya ang lumitaw mula sa cellphone ni John Santos. Ang kanyang lumang smartphone ay nakataob sa sahig malapit sa kanyang braso. Sa pagsusuri sa history ng tawag at mensahe, nakita ng team ang isang pag-uusap sa pagitan ni John at ng kanyang pinsan noong 8:08 ng gabi bago ang tragedya. Ang nilalaman ng mensahe ay nagpakita ng rurok ng tensyon sa pamilya. Nag-text si John, "Insan, sobra na talaga si tatay." Sabi niya kanina, "Kapag hindi ko hiniwalayan si Maricel, itatakwil na niya ako at palalayasin kaming dalawa sa bahay. Pagod na ako." Pinayuhan siya ng pinsan, "Huminahon ka lang. Kausapin mo ng maayos si tatay, tiyak na may paraan pa." Ang huling mensaheng ipinadala ni John ay tila isang matatag na paninindigan at kasabay nito ay isang tragikong huling habilin, "Alam ko, pero hindi ko siya kailanman iiwan. Kahit mamatay ako. Kailangang kasama ko siya at ang anak namin." Ang anak namin. Napatigil ang mga investigador. Ang kanilang anak, ang sanggol ni John at Maricel, ay wala rin sa lugar. Ang mga resulta mula sa SCE Forensic Group ay nagkumpirma sa kakilakilabot na katotohanan. Sa lahat ng sample ng pagkain sa hapagkainan at sa sikmura ng 3 biktima, natagpuan ang malaking dami ng laso na cyanide. Ito ay isang planadong paglalaso na isinagawa ng may kalupitan. Ang lahat ng atensyon ay natuon sa asawa at ina na si Maricel. Isang pambansang manhunt o flash alarm ang agad na inilabas para kay Maricel, 25 taong gulang, at ang kanyang anak na si Rizky, 0 buwang gulang. Higit sa 200 kilometro ang layo mula sa Barangay Maligaya,
ang lungsod ng Maynila ay nananatiling maingay at dinamiko, isang dambuhalang gulong na handang lulunin at itago ang pagkakakilanlan ng sinumang nais magtago. Sa isang maliit na eskinita sa distrito ng Tondo, isang batang babae na nagngangalang Tilina ang nagsimulang magtrabaho bilang serbidora sa isang simpleng karinderya. Si Lina ay hindi gaanong may salita, masipag, at laging kasama ang kanyang napaka-cute na anak. Ang may-ari ng karinderya, dahil sa awa sa isang single mother na lumuwas ng Maynila para maghanap buhay, ay binigyan siya ng isang maliit na silid sa likod ng karinderya para tuluyan nila. Bawat araw ni Lina ay nagsisimula sa bukang liwayway at natatapos ng hating gabi. Maingat siyang naglilinis, nagsisilbi at naghugas ng pinggan. Anumang trabaho ay ginagawa niya ng walang reklamo. Ang kanyang magandang mukha ay laging nagpapahiwatig ng malalim na kalungkutan. Ngunit kapag tinitingnan ang kanyang anak, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng lambing at matinding determinasyon. Ang batang si Rizky ang kanyang mundo. Ang lahat ng hirap at pangungutya ay tila naglalaho kapag yakap niya ang kanyang anak at nalalanghap ang amoy ng gatas sa buhok nito. Ang mga suki ng karinderya ay kilala lamang siya bilang isang sawing batang ina na mag-isang nagpapalaki ng kanyang anak. Walang nagtatanong ng higit patungkol sa kanyang nakaraan. Si Lina ay tila nakatagpo ng perpektong pagbabalat kayo. Ang bagong buhay sa gitna ng metropolis ay nag-iwan sa lahat ng may kinalaman sa pangalang Maricel. Hindi siya gumagamit ng telepono, hindi kumokontak sa sinuman, namumuhay ng walang pangalan, tahimik na parang anino. Habang sa pangasinan, ang investigasyon sa mass murder na ito ay patuloy sa mabilis na takbo. Ang special team na pinamumunuan ni Major Taufik Hidayat, isang veteranong investigador, ay natukoy ang posibleng ruta ng pagtakas ng suspect. Matapos suriin ang lahat ng mga terminal ng bus, ang mga detective ay nakatagpo ng isang mahalagang saksi sa isang terminal sa Dagupan. Ang saksing iyon ay isang konduktor ng bus. Malinaw niyang naalala ang isang batang babae na may litong mukha, karga-karga ang isang batang lalaki na tila mailagnat na sumakay ng bus noong madaling araw ng ika-15 ng Abril. May dala lamang siyang isang maliit na bag. Tinatanong ko kung saan siya bibili ng tiket. Sabi lang niya, bigyan mo ako ng tiket sa pinakamalayong biyahe. Binigyan ko siya ng tiket patungong Maynila, sabi ng konduktor. Ang pahiwatig ay malinaw. Isang elite team ang agad na ipinadala upang bakasin ang rutang iyon. Ngunit sa parehong pagkakataon, ang isa pang team ng investigasyon ay bumalik upang suriin ang tunay na ina ni Maricel. Noong una, ang ina ay pilit na itinatanggi ang lahat, sinasabing ang kanyang anak ay hindi na kailanman umuwi matapos palayasin ng pamilya ng asawa. Gayunpaman, sa harap ng hindi matatawarang ebidensya ng tawag sa telepono sa pagitan ng mag-ina bago ang araw ng pangyayari at sa pagiging strikto ng mga investigador, sa wakas ay bumigay siya at inamin ang katotohanan. Ikinuwento niya na noong hapon ng ika-14 na ng Abril, umuwi si Maricel Carga ang kanyang anak na lumuluha at nasa kalagayang natataranta. Ikinuwento nito kung paano siya minaliit ni Teodoro at itinakwil ng buong pamilya ng asawa. Sabi niya sa kanyang kawalan ng pag-asa, hindi ko na kayang mabuhay pa. Mas mabuti pang mamatay na lang tayong lahat. Ang testimonya na ito ay naging matibay na ebidensya tungkol sa motibo ng krimen. Habang nagsasagawa ng emergency search sa kanyang bahay, ang mga investigador ay nakatagpo ng isang nakapangingilabot na detalye. Sa sulok ng bodega sa ilalim ng mga bunto ng sako, mayroong isang maliit na plastik na lalagyan na mailamang puting pulbos na, ayon sa mabilis na test, ay nakumpirma bilang potassium cyanide o ang tinatawag na lason sa isda. Ang uri ng kemikal sa lalagyang iyon ay eksaktong kapareho ng resulta ng pagsusuri sa lason na natagpuan sa mga katawan ng mga biktima. Ang bitag ng batas ay dahan-dahang humihigpit. Kahit gaano man kabilis tumalon ang matsing, sa huli ay nahuhulog din. Sa hindi matatawarang ebidensya sa kamay, mula sa testimonya ng ina hanggang sa ebidensya ng lalagyan ng lason, ang mga investigador ay maisapat na basehan upang itaas ang status ng kaso, itakda ang suspect, at maglabas ng warrant of arrest para kay Maricel sa kasong premeditated murder. Ang katotohanan ay sa wakas opisyal na nabunyag, ang may akda ng karumaldumal na pagpatay ay hindi isang banyagang magnanakaw, kundi ang manugang, asawa at ina mismo sa loob ng pamilyang iyon. Isang katotohanan na nagdulot ng pagkagulat at galit sa buong publiko.
Ang Special Task Force na may dalang warrant ay dumating sa Maynila. Sa pakikipagtulungan sa Manila Police District, isang malaking lambat ang nagsimulang ilatag. Daan-daang opisyal ang ipinakalat upang suyurin ang bawat murang paupahan, bawat simpleng karinderya, ang mga lugar kung saan ang isang babaeng walang pera na karga-karga ang isang maliit na bata ay malamang na magtago. Ang mga larawan ni Maricel at ng kanyang anak ay ipinadala sa bawat presinto, lalo na sa mga matataong lugar tulad ng Tondo at Port Area. Matapos ang halos isang linggong walang pagod na paghahanap, ang mahalagang impormasyon ay sa wakas dumating. Isang barangay tanod sa Tondo habang nagpapatrolya ay nakilala ang pagkakahawig ng babaeng nagngangalang Tilina, sa larawang ibinigay ng mga pulis sa bagong dalagang nagtatrabaho sa karinderya ni Aling Halima sa isang eskinita. Ang impormasyon ay agad na bineripika. Ang mga pulis ay nagpanggap ng mga customer at lihim na lumapit sa karinderya. Sa awang ng pinto ng kusina, nakita nila ang isang babae na ang tindig at mukha ay eksaktong kapareho ni Maricel habang abala sa paghugas ng pinggan. Sa kanyang tabi ay may isang duyan kung saan ang sanggol ay mahimbing na natutulog. Lahat ng duda ay naglaho. Ang plano ng pag-aresto ay binuo ng may detalye at pag-iingat. Ang pangunahing prioridad ay tiyakin ang kaligtasan ni Rizky. Nagpasya ang team na kumilos sa tanghali kapag tahimik ang karinderya at si Maricel ay nagpapahinga kasama ang kanyang anak sa silid sa likod. Eksaktong 1:00 ng hapon nang katatapos lang ni Maricel na pasusuhin ang kanyang anak at nagsisimula ng antukin, ang pinto ng kanyang silid ay biglang bumukas. 4 na malalaking lalaki na nakasibilyan ang pumasok ng tahimik. Si Major Taufik Hidayat, ang pinuno ng team, ang nanguna. Nagulat si Maricel at nagising, dilat ang kanyang mga mata, napatitig sa takot sa mga estranghero. Bago pa siya makapag-react, bago pa siya makasigaw, ang mabigat at matatag na boses ni Major Taufik ay umalinggaw-gaw, "Maricel Santos, arestado ka." Tapos na ang lahat. Ang dalawang salitang itapos na ay tila hampas ng dambuhalang maso sa isipan ni Maricel. Ang kanyang mukha ay agad na namutla, nagbago mula sa pagkagulat patungo sa matinding takot. Hindi siya sumigaw, hindi lumaban ng marahas tulad ng isang pusakal na kriminal. Sa halip, reflexively siyang nakukot, niyakap ng mahigpit ang kanyang anak na nagising at umiyak ng histerikal. Ang kanyang buong katawan ay nanginig ng malakas. Hindi iyon panginginig ng takot ng isang suwail, kundi ang kabuuang pagbagsak ng isang tao na matagal nang nagpakatatag at pagkatapos ay nadurog ng maharap sa katotohanang hindi na matatakasan. Huwag ninyong kunin ang anak ko, parang awa ninyo na, sir." Iyon ang tanging pangungusap na lumabas kay Maricel. Ang kanyang boses ay paos sa pagitan ng mga hikbi. Isang babaeng pulis ang dahan-dahang lumapit upang magpakalma. "Aalagaan namin ang anak mo. Kailangan mong makipagtulungan sa amin." Niluwagan ni Maricel ang kanyang yakap. Ang kanyang mga matang walang buhay ay tumitig sa kanyang anak sa huling pagkakataon bago siya pinusasa ng isa pang opisyal. Ang lamig ng bakal ay naramdaman niya bilang isang kuryente na dumaloy diretso sa kanyang puso, na nagpaalala sa karumal-dumal na krimeng kanyang nagawa. Ang mga araw ng pagtatago sa takot at pagsisisi ay tapos na. Sa harap niya ngayon ay ang hukuman ng batas at ang hukuman ng kanyang sariling budhi. Matapos dalhin sa presinto, si Maricel ay agad na isinalang sa interogasyon. Sa harap ng mga investigador, hindi na siya ang tahimik na batang inang si Lina, kundi isang suspect sa isang kasong napakaseryoso. Sa unang mga oras, si Maricel ay nalunod sa pananahimik. Nakayuko ang kanyang ulo. Ang dalawang kamay na nakaposas ay nakapatong sa mesa. Nangangatog ang kanyang katawan. Bawat tanong ng investigador ay sinasagot lamang niya ng iling o ng luhang dumadaloy sa kanyang namumutlang pisngi. Pilit niyang itinatanggi ang kanyang krimen ng mahina at sa kawalan ng pag-asa. "Wala po akong alam. Ipinasyal ko lang po ang anak ko. Wala po akong pinatay." Ang mga putol-putol na salitang walang bigat ay tila huling pagsisikap na kumapit sa katotohanang siya rin naman ang sumira. Ang mga investigador na may maraming taon ng karanasan ay hindi natinag. Maingat nilang inilatag ang bawat ebidensya, bawat testimonya, na bumubuo ng pader ng katotohanan sa paligid ni Maricel. Ipinakita nila sa kanya ang mga larawan mula sa tragikong pinangyarihan ng krimen.
Ang larawan ng kanyang asawa na dati niyang minahal na nakahandu sa isatabi ng kaldero ng nakamamatay na pagkain. Nanatiling tahimik si Maricel. Pinatugtog nila ang recording ng testimonya ng kanyang ina na nagkwento tungkol sa hapon na iyon kung paano siya umuwi na yakap ang anak sa kawalan ng pag-asa. Nagsimulang humagulgol si Maricel at pagkatapos ay ang huling psikolohikal na dagok ay ibinigay. Inilapag ni Major Taufik ang dalawang bagay sa mesa. Ang una ay ang larawan ni Rizky na inaalagaan ng isang babaeng pulis, mukhang malusog at inosente. Ang pangalawa ay ang plastik na lalagyan ng cyanide na natagpuan sa bahay ng kanyang ina. Nang makita ang larawan ng kanyang anak, ang huling pader ng depensa sa isip ni Maricel ay tuluyang gumuho. Ang kanyang iyak ay sumabog, hindi na lamang simpleng hikbi, kundi isang hiyaw ng sakit at matinding pagsisisi. Isinubsob niya ang kanyang ulo sa mesa, nanginig ang kanyang mga balikat. Ako po ang gumawa ng lahat. Matapos kumalma, sinimulang aminin ni Maricel ang buong krimen sa gitna ng mga hikbi. Ang kanyang pag-amin ay isang serye ng mahabang tragedya ng pressure, diskriminasyon, at sandaling nawala siya sa katuwiran. Ikinuwento ni Maricel na mula nang ang kanyang nakaraan bilang isang Key Guest Relations Officer, OVE, ay mabunyag sa kanyang biyenang lalaki, ang buhay niya sa tahanan ng mga Santos ay naging impyerno. Si Teodoro ay hindi lamang nanlalait at nanunumpa sa kanya araw-araw, kundi binibigyan din ng pressure si Junjun na hiwalayan siya. Ang pangungutya ay hindi lamang nanggaling sa kanyang biyenang lalaki, kundi kumalat din sa mga kamag-anak at kapitbahay. Saan man siya pumunta, laging sinalubong siya ng mapanghamak na tingin at bulungan sa kanyang likuran. Si Junjun lamang ang tanging nagtatanggol sa kanya, ngunit ang pagtatanggol na iyon ang lalong nagpalalim sa alitan ng kanyang asawa at ng pamilya nito. Matapos manganak, nagpakita si Maricel ng mga sintomas ng depresyon. Ang mga pagbabagong psikolohikal na ito na sinamahan ng pressure mula sa pamilya ng biyenan ay naging dahilan upang siya ay maging mas sensitibo at marupok kaysa dati. Ang rurok ng tragedya ay nangyari noong hapon ng ika-14 na ng Abril. Sa isang matinding pag-aaway, sinampal ni Teodoro si Maricel at pinalaya sa bahay, nagbabantang itatakwil si Junjun kung hindi nito iiwan ang asawa. Umalis ka rito, ikaw na sumisira sa dangal ng pamilyang ito. Kapag ipinagtanggol ka pa ni Junjun, ituturing ko na wala na akong anak. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong direktang sumaksak sa puso ni Maricel. Umuwi siya sa bahay ng kanyang inakarga ang anak sa kalagayang minaliit at galit. Isang madilim at masamang kaisipan ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang kaisipang iyon ay lumaki at sumakop sa kanyang buong katuwiran. Naalala niya ang lalagyan ng potas, cyanide, na matagal nang binili ng kanyang ina para pamatay peste sa bukid. Sa kalituhan ng isip, lihim niyang kinuha ang lalagyan ng kemikal na iyon, itinago sa kanyang bag, at bumalik sa bahay ng kanyang biyenan sa gabi, nagkukunwaring hihingi ng tawad at gustong makipagkasundo. Habang hindi nakatingin sina Luzviminda at Junjun, lihim niyang ibinuhos ang nakamamatay na lason sa kaldero ng pinakbet na nasa ibabaw ng kalan. Noong oras na iyon, isa lang ang nasa isip ko. Kung hindi ako makapamumuhay ng payapa, mabuti pang mamatay na kaming lahat. Naupo siya sa hapagkainan, ngunit hindi siya makalulo ng anuman. Nagkunwari lamang siyang kumakain at pagkatapos ay idinahilan na umiiyak ang kanyang anak upang madala ito sa silid. Mula sa loob ng silid, narinig niya ang tunog ng mga pinggan na nahuhulog, ang tunog ng pag-ungol, at pagkatapos ay tumahimik ang lahat. Binalot ng matinding takot, kinuha lamang niya ang kaunting pera sa kanyang bag at binuhat ang kanyang anak upang tumakas sa hating gabi. Sumakay siya ng bus patungo sa malalayong lugar, pinutol ang lahat ng kontak. Dahil sa malinaw na pag-amin at hindi matatawarang mga ebidensya, si Maricel ay kinasuhan ng paglabag sa Revised Penal Code ng Pilipinas sa ilalim ng murder na may mga aggravating circumstances, ang pagpatay sa higit sa isang tao at ang paggamit ng lason. Sa paglilitis sa Regional Trial Court ng Dagupan, tumayo si Maricel sa dock. Ang kanyang katawan ay payat na payat, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hindi na siya umiiyak, hindi na sumisigaw. Tanging nakapangingilabot na katahimikan ang naroon. Inamin niya ang lahat ng kanyang pagkakamali. Ang hukuman, matapos timbangin ang kasong ito ng komprehensibo, ay nagpasya na ang ginawa ng nasasakdal ay napakalupit at sadista,
Kinitil nito ang buhay ng 3 tao, kabilang ang kanyang sariling asawa na labis na nagmamahal sa kanya. Nagdulot ito ng malalim na pighati sa pamilya at yumanig sa lipunan. Ang gawaing iyon ay nawalan na ng katuwiran at hindi na posibleng maituwid o marehabilitate. Ang korte ay nagpataw ng pinakamataas na parusa kay Maricel, reclusion perpetua o habambuhay na pagkabilanggo na walang posibilidad ng parol, dahil walang parusang kamatayan sa kasalukuyang batas ng Pilipinas. Ngunit itinuturing itong kamatayan sa sibil na aspeto. Nang basahin ang hatol, ang buong silid ay tumahimik. Sa panig ng mga tagapanood, ang mapait na iyak ng mga natitirang kamag-anak ng pamilya Santos ay sumabog. Samantala, si Maricel, tumayo lamang siya roon. Walang anumang reaksyon, tila ba ang kanyang kamatayan ay naitakda na noon panggabing ibuhos niya ang isinumpang lason sa pinakbet ng kanyang pamilya. Ang habang buhay na pagkabilanggo para kay Maricel ay hindi lamang parusa mula sa batas ng Estado, kundi parusa rin mula sa kanyang sariling budhi na susunod sa kanya hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Ang tragedyang ito ay nag-ugat sa diskriminasyon sa lipunan, mula sa isang madilim na nakaraan, ngunit nagtapos sa isang krimeng hindi mapatatawad. Salamat sa pagsubaybay sa buong kasong ito. Ang tragedya ng pamilya ni Teodoro Santos ay isang matinding babala tungkol sa mapanirang lakas ng social stigma at ang kawalan ng awa. Ang mga pagkakamali sa nakaraan ay hindi dapat kailanman mag-alis sa pagkakataon ng isang tao na magsimula ng bagong buhay, at ang malupit na paghatol ay maaaring magtulak sa isang tao sa bangin ng kawalan ng pag-asa na walang labasan. Sana sa pamamagitan ng kwentong ito, tayong lahat ay matutong tumingin sa ibang tao nang may empatya at dialogo, hindi sa pamamagitan